أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ang unang pag-aaral natin sa ating napakagandang paksa na ito ang mga aral mula sa talambuhay ng ating mga propeta. At ngayong araw po ang ating pag-usapan, inshallah, ay sa unang aralin ay gaano kahalaga ang pag-aralan ang mga talambuhay ng ating mga propeta at ganun din na ano ang mga aral na mapupulot natin, inshallah, sa pag-aaral sa talambuhay ng ating mga propeta. Ang ating pag-aaral patungkol sa mga aral patungkol sa talambuhay ng mga propeta ay ito po ay gagawin nating series biidhnillah. Ito po ay sa araw ng Linggo, Martes at saka sa Huwebes. At sa araw naman ng Lunes ay sa fiqh at sa araw naman ng Miyerkules ay inshallah gagawin natin na ito ay para sa akidah. So inshallah 3 days po, 3 araw ang ating pag-aaral patungkol sa talambuhay ng ating mga propeta at yung mga aral na mapupulot natin sa mga talambuhay ng ating mga propeta. Sa araw na ito, ang ating pag-aralan, una-una, ay gaano kailangan ng mga tao ang pagkakaroon ng propeta at ng mga sugo. At paano ba nagiging propeta ang isang tao? Ganun din na bakit marami ang mga propeta. At ganun din na gaano kahalaga ang paniniwala sa mga propeta. At ganoon din na ano ang kaibahan ng mga propeta sa ibang mga tao. At nabanggit din dito yung tinatawag na ano ang karunungan kung bakit ang mga propeta ay mula sa mga tao at hindi mula sa mga anghel. At ganoon din sino ang mga propeta na nabanggit sila sa banal na Quran. At ganoon din na sino ang mga propeta na nahati ang pananaw dito ng ating mga ulama kung sila ba ay propeta o hindi. Ganon din ano ang kaibahan o kainaman ng mga propeta at ng mga mensahero. At ano ang mga pagmamalabis ng ibang mga tao sa paniniwala sa mga propeta at ang mga mensahero. At ganon din ano ang pagkakaiba ng propeta at ng mensahero. At ganon din na ang propeta ba ay saan sila pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ba ay pinangalagaan sa anong bagay? At ano ang pagkakaiba ng ibang mga kwento at ang kwento ng banal na Quran? At ano ang mga aral na mapupulot natin sa mga kwento ng mga propeta? At ano ang hatol sa tinatawag na mga kwento ng Israeliyat? Mga kwento ng Israeliyat. Yan po ang papaliwanag natin sa araw na ito, inshallah. At sa susunod na pag-aaral natin sa Huwebes, inshallah, ay magsisimula tayo sa unang kwento na ito ay si Propeta Adam alaihissalam. Doon tayo magsisimula sa susunod na araw, sa araw ng Huwebes. Ngayong araw, ang ating pag-usapan, kaya nabanggit natin ang pinakauna, ay hajatun nas ilal anbiya wal mursalin. Gaano ang pangangailangan, gaano kahalaga o yung pangangailangan ng mga tao sa mga propeta. Ang mga tao tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang buhay ng isang tao ay hindi niya kayang mabuhay kung siya lang, maliban lamang sa may mga propeta na dumating upang ito ay maging gabay natin sa ating pamumuhay. Hindi natin malalaman kung paano natin sabahin ang Allah. Hindi natin makikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin malalaman kung paano ang tamang pamumuhay maliban lamang sa may dumating na propeta na sila ang magturo sa atin. Hindi tayo mag-aayuno, hindi tayo magsasala, hindi tayo magiging mabuting tao maliban lamang sa mayroong gumabay sa atin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumili siya ng mga propeta upang tayo ay patnubayan sa kanyang pamamaraan, na ito ang kanyang relihiyon, na ito ang relihiyong Islam. Kaya, kung kailangan ng katawan natin ang pagkain, kung kailangan natin ang magkaroon ng tinatawag na ng mabuting
pamilya. Kailangan nating mabuhay, kailangan natin ng tubig. Ngunit ang pinaka-kailangan ng tao na ito ang kailangan ng lahat ng kanyang uri ng pamumuhay ay ito ay ang mga propeta. Dahil malalaman natin ang tamang pamamaraan ng pamumuhay. Ito man ay sa individual na pamumuhay natin, ito man ay yung katawan natin o yung spiritual natin, malalaman natin ito, magiging tama ito sa pamagitan ng patnubay ng mga propeta na sila ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, "Ulaika alladhina hadallah fabihudahum muqtadi." Sinabi ng Allah na, "Ulaika alladhina hadallah." Sila na mga propeta o sila yung mga nauna ng mga taong mabubuti mga tao, sila ng mga propeta, ay sila ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, fabihudahum muqtadi. Kaya sa pamagitan ng kanilang gabay ay inyo silang pamarisan. Inyo silang pamarisan. So tayo ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin natin na maging pamarisan ang mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, ang mga propeta, paano sila nagiging propeta? Ang pagiging propeta ay ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lahat ng tao ay pwede maging propeta. At hindi ang tao ay pwede niyang piliin na siya ay maging propeta. Katulad ng sinasabi ng iba na siya ay nanaginip, tulad ng mga ibang mga Sufi, na sinasabi nila na naginip sila at dumating sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pagiging propeta ay ito po ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi po ito ay kagustuhan lamang ng tao pagkatapos siya ay magiging propeta. Hindi po, ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah." Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam kung sino ang kanyang gagawin na magiging propeta. So wala tayong kakayahan at di numang sino mang mga tao na maging propeta. Ang pagiging propeta ay ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagbibigay ng revelasyon, pumipili sa kanyang mga nilikha kung sino ang gustuhin niya na maging propeta. So yan po ay malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul An'am, na sinabi ng Allah na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pipili sa sino man na gustuhin niya na maging propeta niya. So yan po, kung sino mang tao na nag-aangkin na siya ay propeta, maaaring sila ay mga tao na nagsisinungaling. Dahil ang pagiging propeta ay tinatawag na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi galing sa isang tao, kundi ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, nagbibigay siya ng mga himala, mga miracles sa kanyang mga propeta para paniwalaan na sila ay mga propeta na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dahilan o karunungan kung bakit marami ang mga propeta? Isa sa mga karunungan, isa sa mga dahilan kung bakit marami ang propeta, napakarami ang propeta. Ang Allah nakakaalam sa kanilang bilang. Sa ibang mga riwaya ay binanggit ang kanilang dami na 300 wa bid'u ashar. Ibig sabihin ay mahigit sila 300. Okay? Sa ibang riwaya ay napakarami yung tinatawag na ito yung mga mensahero lamang. Pero sa ibang riwaya ay napakarami nabanggit. Pero ang pinakatama po, sila po ay napakarami. Ang mga propeta at saka mga mensahero ay napakarami nila at ang tunay na nakakaalam sa kanila ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga dahilan kung bakit marami ang mga propeta, unang-una ay dahil napakarami ang mga tao, napakarami ang mga nasyon. At bawat nasyon ay nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mensahero niya. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan sa kanyang mga nilikha. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, sa Suratul Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Tunay sinabi ng Allah na hindi kami magpaparusa sa sinumang mga tao maliban na sila ay dumating sa kanila ang aming mga mensahero, ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa bawat nasyon ay nagpadala siya ng mga mensahero, mga propeta upang iparating sa kanila ang mensahe ng Islam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. So yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang mga propeta. Pangalawang mga dahilan o kabilang sa mga dahilan kung bakit marami ay dahil nangangailangan ng mga tao sa mga propeta. Dahil sa hindi po lingid sa inyong kaalaman na
marami pong klase ang mga nilikha, iba't ibang mga tao ang nilikha. Kaya po, kung walang propeta ang mga tao, ay maaaring maligaw itong mga taong ito. Kaya ang propeta ay ipinadala upang maging gabay, maging patnubay ng mga tao na sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga propeta upang maging maganda ang kanilang pamumuhay at upang sila ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang mga dahilan kung bakit napakarami ang mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na ang paniniwala sa mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito po ay kasama sa pundasyon ng paniniwala. Pag sinabi natin paniniwala, ito po ay sa puso na dapat paniwalaan ng isang mananampalataya. Na nabanggit po sa hadith ni Jibril alayhis salam, sa mahabang hadith ni Jibril alayhis salam, na tinanong niya si propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang iman, ano ang paniniwala, at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama doon yung pinaniwala, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. At sinabi dito, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr khairuhu wa syarru. At dito nabanggit dito yung paniniwala sa warusulihi, sa kanyang mga propeta. So kabilang po sa anim na haligi ng pananampalataya, na ito yung foundation ng paniniwala ng isang mananampalataya, ay yung paniniwala sa kanyang mga propeta. Lahat po ng propeta na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa hadith, lahat yan ay dapat nating paniwalaan. Yan ay tinatawag na kabilang sa foundation ng paniniwala sa relihiyong Islam, na paniwalaan mo ang lahat ng propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula kay propeta Adam alayhis salam, kay propeta Noah, Abraham, propeta Idris, propeta David, Solomon, propeta Musa, Jesus, at kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat yan ay paniwalaan natin. At sinabi sa Banal Quran, na sinabi ng Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabiqu, mag-unahan kayo ila maghfiratin min rabbikum, mula sa tinatawag na kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mag-unahan kayo sa kanyang paraiso. At ito'y binagit niya na itong paraiso na ito, arduha, at ang kanyang haba ay katulad ng langit at lupa, samai wal ard. Allahu Akbar. Uiddat lilladina amanu billahi wa rusuli. At itong paraiso na ito ay hinanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naniwala kay Allah at sa kanyang mga propeta. So ito ay napakahalaga, itong paniniwala sa mga propeta. Paniwalaan natin ang lahat ng propeta na ito ay sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay binigyan ng mga himala, sila ay mga alipin na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang patnubayan ang kanyang mga nilikha. Ganon din na ang nabanggit ng ating mga ulama ay ang mga propeta at ang mga mensahero ay sila ang pinakamainam na mga nilikha. Sila ang pinakamainam na mga nilikha at pinakakumpleto na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po kung sino man ang nagsasabi na siya ay pinakamainam na tao, katulad ng ibang mga paniniwala na sinasabi nila na ang pinakamainam na mga nilikha ay ang mga imam ng mga Shia. Mas mainam sila kaysa mga tinatawag na mga propeta. Yan po ay taliwas sa turo ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at turo ng Quran. Dahil ang pinakamainam na mga tao ay sila na mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito makikita natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa isa sa mga aya na sinabi ng Allah subhanahu, wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. At sa mahabang aya na to na pinapasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na kainaman ng kanyang mga propeta. So ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay pinakamainam na mga nilikha. Ganun din, okay. Ang mga propeta naman, meron tayong tinatawag na mga
propeta at meron tayong tinatawag na mga mensahero. Ano ang pagkakaiba ng propeta at saka mensahero? Inshallah, pupunta tayo diyan. Pero ang lahat ng mensahero ay lahat sila ay propeta. Yan ang pinakaunang dapat natin malaman. Lahat ng mga mensahero ay propeta. So, ang pinakamainam, dahil maraming mga propeta, at ang pinakamainam sa kanila ay silang mga mensahero. Sila yung mga mensahero. Bakit? Ang mga mensahero ay sila ay may kasulatan na ibinaba sa kanila. Sila ay mas mainam kaysa sa mga propeta. Katulad halimbawa ng mga sinabi natin ng mga mensahero, si Propeta Noah alayhi salam, si Propeta Ibrahim alayhi salam, si Propeta Daud alayhi salam, si Propeta Musa alayhi salam, si Propeta Isa alayhi salam, saka si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sila ay mga mensahero. Ang iba naman ay mga propeta. Ang iba naman ay mga propeta. Si Idris at iba pang mga nabanggit na mga propeta na naririnig natin ng kanila mga kwento, sila ay mga propeta. At ang pinakamainam sa kanila ay sila na mga mensahero. Dahil, bakit sila mainam? Dahil mas malaki ang kanilang responsibilidad. Mas malaki ang kanilang paghihirap. Mas malaki ang kanilang gagampanan bilang isang mensahero. Kaya siyempre, dahil mas marami silang pagsubok, mas marami silang gawain, kaya mas marami o kaya sila ay mas mainam kaysa mga ibang mga propeta. Ganon din, na sa mga propeta naman na ito ay pinili sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lima na ito. Ang lima na ito ay binanggit na tinatawag na ulul azm. Ang ulul azm. Ang ulul azm, sila ay tinawag na ulul azm dahil sila yung mas maraming pagsubok at mas maraming responsibilidad. Sila yung ulul azm. Mayroon tayong mga propeta at ang pinakamainam sa kanila ay sila yung mga naging mensahero. At sa mga naging mensahero naman, ang pinakamainam sa kanila ay itong lima. At dito, ang tinatawag natin na ulul azm. Kasama dito ay si Propeta Musa a.s., Propeta Noah a.s., Propeta Ibrahim a.s., Propeta Isa a.s., Propeta Muhammad s.a.w. So, magsimula tayo kay Propeta Ibrahim, Propeta Musa, Propeta Noah a.s., Propeta Isa a.s., Propeta Muhammad s.a.w. Sila tinatawag na ulul azm. Sila ang ulul azm. Dahil makikita naman natin na si Propeta Ibrahim a.s., halimbawa, siya yung pinakamaraming dumaan na mga pagsubok sa kanya. Ganun din si Propeta Noah a.s., nabuhay siya sa kanyang, yung pagpaparating lamang niya ng mensahe ay umabot siya ng mahigit 900 plus. 900 plus na taon yung kaniyang pagpaparating sa kaniyang mensahe, na ito ang mensahe ng relihiyong Islam na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Ganun din si Musa alayhi salam. Napakarami mga dumating na mga pagsubok sa kanya. At ganun din si Isa alayhi salam naman, maiksi ang kanyang naging buhay pero siya ay babalik din. Babalik din upang iparating niya ang mensahe ng relihiyong Islam. At ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alam naman natin ang kanyang kwento kung gaano siya nahirapan, ngunit nanatili siya, naging matatag siya upang maiparating sa atin ang relihiyong Islam. So itong mga tinatawag na ito ng mga propeta, mga mensahero na sila tinatawag na ulul azm, sila yung pinakamainam sa lahat ng mga propeta. At ganoon din, sa lahat naman ng mga propeta na ito, mga mensahero na ito, at saka sa ulul azm, ang pinakamainam sa kanila ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang mensahe ay pangkalahatang mensahe. Hindi po katulad ng ibang mga propeta. Ang ibang mga propeta ay pinapadala lang sa kanilang mga nasyon. Katulad sa tinatawag na kay Propeta Daud a.s., kay Propeta Sulaiman a.s., sila ay pinadala sa Banu Israel. Ganun din si Propeta Isa a.s. Ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya po ay pinadala sa sangkatauhan. Maging ang mga jin ay siya ay pinadala sa mga jin o mga engkanto. Siya ay propeta na ipinadala rin sa mga jin at sa mga engkanto. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam sa lahat ng tinatawag na mga propeta, mga mensahero at ganoon din sa ulul azm na nabanggit natin kanina. Ganoon din, kabilang din sa dapat nating malaman ay ang rumerespeto, nagbibigay ng halaga at nagdadakila ng tamang pagdakila sa mga propeta at mga mensahero ay ang umma al-Islamiyah. Tayo na mga Muslim, ang umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung makikita natin ang ibang mga tao ay subhanallah.
ang Banu Israel, karamihan sa kanila ay pinapatay nila ang mga propeta. Hindi nila binibigyang halaga ang ibang mga propeta. Sila ay pumipili lamang na kanilang susundin. Pero ang al-Islamiyah, ang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila yung pinakaunang nagbibigay ng tinatawag ng pagdakila at tamang pagdakila sa lahat ng mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung makikita natin, mababasa natin, ay napakarami pong mga bagay na hindi magaganda na nabanggit mismo sa tinatawag na lumang tipan at saka sa bagong tipan. Sa tinatawag ngayon ng mga kababayan natin na Biblia. Halimbawa, si Propeta Noah alayhis salam ay siya ay naglasing at siya ay nakatulog at hubad-hubad. Subhanallah. Yan ay hindi pwede. Hindi yan pagrespeto sa isang propeta. Dahil ang isang propeta ay hindi siya pwedeng makagawa ng malaking kasalanan. Maaaring siya ay magkamali, pero ang malaking kasalanan ay hindi niya pwedeng magawa yun dahil siya ay pinapangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad din ni Propeta Daud alayhis salam. Si Propeta Daud alayhis salam ay nakwento sa lumang tipan o sa tinatawag na Biblia na siya ay nagkagusto sa anak ng hari at ang kanyang duri na ibinigay ay 100 na balat ng ari ng lalaki. Excuse me sa salita, pero totoo ito. Nasa Biblia po ito. Na 100 na balat ng ari ng lalaki. Saan ka kukuha ng balat ng ari ng lalaki kung hindi ka papatay ng tao? Paano mo makukuha ng balat ng ari ng lalaki? Subhanallah. So yan ang ginawa niyang duri. Yan ay nabanggit sa Biblia. So yan ay hindi karapat-dapat na sinasabi ng tao dahil sila ay mga propeta na pinili ng Allah. At hindi pwede na ito ay manggaling sa kanila at gawin nila ang bagay na ito. Ganun din si Propeta Lut alayhis salam. Nung parusahan ang kanyang mga nasyon, ay ang natira lang sa kanila ay si Lut at ang kanyang anak na dalawa na babae. At nagkaisa itong dalawang anak niya na lalasingin nila ang kanilang tatay. Pagkatapos ay sisiping sila. At nangyari ngayon na sumiping yung una, pangalawa ay sumiping naman ang pangalawa, itong dalawang anak niya, at dahil doon, dahil nilasing nila ang tatay nila upang sila ay magkaroon ng mga anak. So ito ay bagay na, subhanallah, parang pagpapahiya, pag-insulto sa mga propeta. Na itong bagay na ito ay hindi pwedeng mangyari o gawin ng mga propeta. Dahil sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pinakamainam sa pag-uugali, at sila ay tinatawag na mga tao na dumarating sa kanila ang revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga gawain na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa relihim Islam po ay makikita natin na ang lahat ng mga propeta ay sila po ang pinakamainam na mga tao at sila yung pinakamainam sa pag-ugali at pinakakumpletong mga tao pagdating sa pag-ugali at pakikipag-ugnayan sa mga tao at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa lahat ng propeta. Sila man ay mga propeta pero narapat na ibagay natin sa kanila na sila ay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay propeta na pinili ng Allah, ngunit sila ay mga alipin din. Sila ay nagkakamali pero sa mga maliliit na pagkakamali. Pero ang malaking kasalanan, hindi po sila pwede makagawa doon dahil sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron silang dakilang mensahe na ito ang relihiyong Islam. Kaya narapat na dapat na paniwalaan natin na sila ay mga dakila na mga tao. Kaya lahat ng nagpapahiya sa kanila ay yan ay mga taliwas sa turo ng relihiyong Islam. Ganon din na ano yung karunungan kung bakit ang ipinadalang mga propeta ay mga tao at hindi mula sa mga anghel. Hindi mula sa mga anghel. Ito ay sinabi sa banal na Quran, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Okay. Dito, unang-una, isa sa mga hikmah o wisdom, karunungan kung bakit ang mga propeta ay mula sa mga tao at hindi mula sa mga anghel dahil upang mas maging maganda, mas maging mainam yung tinatawag na pagsunod natin sa mga propeta. Dahil paano natin maiintindihan, kung paano natin malalaman kung ang mensahe ay galing sa mga anghel. Hindi natin sila pwede makita. Kaya nga sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita niya si Jibril alaihi salam na
mayroong 600 na pakpak na halos natakpan niya ang kalangitan. Subhanallah. So paano pa kaya tayo makikita natin ang anghel? Hindi natin makikita ang anghel. Hindi natin kaya makita ang anghel. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, palaging dumarating sa kanya ang mga anghel sa pamagitan ng mga tao. Nagiging tao sila. Hindi sila nagpapakita sa kanilang tunay na anyo. Maliban ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakita nilang 2 o 3 beses si Jibril alaihi salam. Ngunit kadalasan ay nagpapakita sa kanya si Jibril bilang isang tao. So yan ay isa sa mga dahilan na ang mga propeta ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga tao upang mas maintindihan natin ang relihiyong Islam. Upang maisabuhay natin ng tama ang relihiyong Islam ng katulad ng propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga propeta ay hindi mula sa mga anghel, kundi ito ay mula sa mga tao. Kabilang din sa dapat natin malaman ay ang mga propeta na sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila po ay nabanggit sa Quran. Marami po mga propeta, gaya po na nabanggit natin, pero ang nabanggit po sa Quran ay 25 na mga propeta. Sila po ay nabanggit sa Quran. Kasama dyan, ang mga propeta na nabanggit sa Banal Quran ay si Ishaq, si Ibrahim, si Ishaq, si Yaqub, si Nuh alayhis salam, tapos si Daud, wa Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. At pagkatapos si Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail alayhis salam, tapos si Ilyasa wa Yunus wa Lutan. Ito nabanggit sa Suratul An'am, na nabanggit ang iba't ibang mga pangalan ng mga propeta. Kabilang dyan, na nabanggit sa Quran, si Propeta Adam alayhis salam, Propeta Hud, Propeta Saleh, Propeta Shu'aib, Propeta Idris, at saka si Dhul-Kifl, at saka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga Arabong mga propeta ay sila Shu'aib, Hud, Saleh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga Arabong mga propeta. Ibig sabihin, si Propeta Ibrahim a.s. ay hindi po Arabo. Si Propeta Musa a.s., Propeta Harun a.s., Dawud, Sulaiman, Yusuf a.s., hindi po sila mga Arabo. Ang Arabong propeta ay si Shu'aib, si Hud, si Saleh, at saka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sila yung mga nabanggit ng mga Arabo na mga propeta. Ganun din, ang mga propeta naman na nahati ang pananaw dito ng ating mga ulama ay una-una si I.C. Sheath. Yan ay anak ni Adam alayhis salam na nahati ang pananaw dito ng mga ulama kung siya ba ay propeta o hindi. Si Yusha bin Nun. Ito yung kasama ni Musa alayhis salam. Inshallah papasok tayo sa kanyang kwento sa mga susunod na mga araw. Siya ay nahati din ang ating mga ulama kung siya ba ay propeta o hindi. Ganun din, pero kasama si Samuel. Si Samuel ay kasama sa mga nahati dito ang mga ulama kung siya ba ay propeta o hindi. Ganun din si Tubba, kasama rin sa mga nahati ang pananaw ng mga ulama dito kung siya ay propeta ba o hindi. At saka si Khadir, nahati rin ang pananaw dito ng ating mga ulama. Ito yung nakasama ni Propeta Musa alayhis salam, na siya ay nagsaliksik ng kaalaman mula sa kanya pero hindi nakapagtiis sa mga pagsubok si Propeta Musa alayhis salam, at dito inshallah makukuha din natin yung kwento sa kanila. At ganoon din si Daniel. Daniel ay kasama sa mga nabanggit ng mga sahaba na maaring siya ay propeta at maaring hindi. So ito yung mga propeta na nahati ang pananaw dito ng ating mga ulama kung sila ba ay propeta o hindi. Ganoon din na dapat nating malaman na ang mga propeta ay mula lamang sa kalalakihan. At bakit? Meron tayong dahilan. Sinabi ng Allah sa Banal Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Sabi ng Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا, at wala kaming isinugo na min qablik. Qablak, ibig sabihin yung nauna sa iyo, maliban sa sila ay mga kalalakihan ng mga propeta na sila ay nagpadala kami sa kanila ng revelasyon. So sila ay mga kalalakihan. Bakit kalalakihan? Una, ang mga tao ay magkakaiba. Ang lalaki at saka babae ay magkaiba. Ang lalaki, bakit
ang mga propeta ay galing lamang sa mga kalalakihan. Dahil una-una, ang mga propeta ay kinakailangan nila na makipag-usap sa mga tao. Sila ay propeta. Kailangan na mga tao ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga aral. Ito man ay patago, ito man ay hindi. So paano ngayon makikipag-usap ang isang babae doon sa kapudukan, dito sa maglalakbay, paano siya pupunta sa mga lugar na ito kung siya ay isang babae? So mahihirapan siya, hindi katulad ng lalaki na kahit saan ay pwede siyang pumunta. Yan ang pinaka-isa sa mga dahilan. At ganoon din na siyempre ang lalaki ay pwedeng makipaglaban, pwedeng alam naman natin sa panahon ng mga sahaba, mayroong mga labanan na nangyayari sa pagitan ng mga hindi mananampalataya, hindi sumusunod, at ganoon din sa mga mensahero. Kaya kung titingnan natin, ay mahirap na maging propeta ang babae dahil paano niya pangangatawanan yung tinatawag na pagiging propeta. Ang babae dumarating sa kanya ang regla, siya ay nabubuntis, nanganganak. So paano niya maibibigay ng tama ang mensahe na pinagkatiwala sa kanya, na ito ay kailangan ng mga tao dahil ito ay mensahe na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ibig sabihin na ito ay pagmamaliit sa mga kababaihan. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya kung ano ang makakabuti sa kanyang mga nilikha. Ito ay hindi tinatawag na bagay na madali lamang. Ang pagiging propeta, ito ay mahirap na responsibilidad. Dahil ito ay tatanong sa iyo na sa kabilang buhay, at ganun din na ang pagiging propeta ay kinakailangan na maging malakas ang tao, kailangan niya iparating niya ang kanyang mensahe. Kaya nga si Propeta sallallahu alaihi wasallam, halos ang buong araw niya ay gabi lang siya dumarating. Dahil siya ay pupunta dito, pupunta doon, may darating na bisita, siya ay magpaparating ng mensahe dito, siya ay kumakausap. Halos siya yung presidente, siya yung vice president, siya yung nagbibigay. Yan ang gawain ng mensahero at ang mga propeta. Kaya ito ay sa mga lalaki ibinigay dahil ito ay mabigat na gawain. Ito ay mabigat na gawain, kaya ito ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa mga kalalakihan. Yan po ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga propeta ay sila po ay nagmula sa mga kalalakihan at hindi po pwede sa mga kababaihan. Ganon din na ano ang kainaman ng mga propeta at ng mga tinatawag na mga mensahero. Una, sila po ay bumababa sa kanila ang revelasyon, kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po katulad natin, wala pong bumababa sa atin ng mga revelasyon. Ang mga propeta ay bumababa po sa kanila ang revelasyon at saka yung tinatawag natin na kapahayagan. Ganun din na sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi sila pwede makagawa ng malaking kasalanan, ganun din na maipaparating nila ang kanilang mensahe na ibinigay sa kanila. Pangatlo, sila ay natutulog ang kanilang mga mata, ngunit hindi natutulog ang kanilang mga puso. Ano ang ibig sabihin nito? Sila ay maaari natutulog sila pero naririnig nila, alam nila kung ano ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Hindi katulad natin na kapag tayo ay natulog, hindi na natin alam kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Pero sila, alam nila kung ano ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Katulad nung nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay nagpapahinga, nung tamaan siya ng tinatawag na kulam, dumating sa kanyang dalawang anghel at sila ay nag-uusap. Sinabi ng isang anghel na anong nangyari sa tao na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng isang anghel na siya ay kinulam ng babae na ito na ganito ang kanyang pangalan at itong bagay na kinulam sa kanya ay sa lugar na ito. Nagising si Propeta sallallahu alaihi wasallam at pinuntahan niya ang lugar na iyon. At nakita nila yung tinatawag na kulam na ikinulam kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagpapatunay lamang ito na si Propeta sallallahu alaihi wasallam natutulog ang kanyang mata pero ang kanyang puso ay gising na gising. Ganun din na ang mga propeta ay sila ay pinapapili ng kanilang kamatayan. Kapag sila ay darating ng kanilang kamatayan, sila ay pinapapili. Gusto mo ba na mabuhay pa o gusto mo ba na pumunta na sa iyong tagapaglikha? Katulad na nangyari kay Musa alaihi salam. Isa sa mga nangyari sa kanya ay hinawakan daw niya yung isa sa kanyang buhok at sinabi na pinapili siya. Kung gusto mo pa na mabuhay o hindi, pero sabi niya kung ganun din, mabubuhay rin ako, pero pagkatapos ay mamamatay din, ay mas pinili niya na bumalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nakita ni Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi na bal rafiqul ala, mas pinili niya, pinapili siya at sinabi niya na
ngunit pipiliin ko ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga propeta, sila ay tinatawag na pinapapili bago sila bawian ng buhay. At ganoon din yung kwento kay Adam a.s. Nung siya ay tinatawag na malapit nang mamatay, pinapili siya. Ganoon din ang mga propeta ay hindi kinakain ng lupa ang kanilang katawan. Kaya kung halimbawa lang na pwedeng makahukay ang isang tao ng isang propeta, ay sigurado na ang kanyang katawan ay nanatili ito dahil ito ay hindi kinakain ng lupa ang kanyang katawan. Hindi nasisira ang kanyang katawan. Kabilang din sa kanilang kainaman o kaibahan ay sila ay nililibing kung saan sila namamatay. Sila ay nililibing kung saan sila namamatay. At ganun, makikita natin ang libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung mismong higaan niya, kwarto ni Aisha radhiyallahu anha, na kung saan doon namatay ang propeta at doon siya nilibing. At pagkatapos ay nung namatay si Abu Bakr as-Siddiq ay doon inilibing sa kanyang katabi, at pagkatapos ay si Umar radhiyallahu anhu at doon din inilibing kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil hiningi ni Umar na siya ay ilibing sa kasama o katabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga propeta, kung sila namatay, ay doon sila ililibing. Ang mga propeta din ay hindi sila nag-iiwan ng kayamanan bilang pamana. Taliwas ito sa paniniwala ng mga Shia na si Abu Bakr as-Siddiq daw at ang ibang mga sahaba ay sila daw ay hindi naging makatarungan kay Fatima dahil marami daw naiwan si propeta na kayamanan at dapat ay nakuha ito ni Fatima na anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq na narinig ko kay propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na inna ma'asyiral anbiya la nurath. Kami na mga propeta ay wala kaming kayamanan na minamana ng aming mga pamilya. So kaya pinaliwanag ito ni Abu Bakr as-Siddiq kay Fatima radhiyallahu anha, at nung nalaman niya ito ay tinanggap ito ni Fatima dahil ito ay nagmula mismo sa tatay niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang tanging naiiwan ng mga propeta ay ang kaalaman. Kaya ang kaalaman na ito ay sinasabuhay natin ngayon, lahat ng mga Muslim dito sa mundo na isinasabuhay nila ang kaalamang ito. Ang pamumuhay, Islamikong pamumuhay, ay ito ay lahat nagmula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kaalaman na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito naman ay binahagi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ang namana ng bawat mga ulama mula sa kaalaman ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga propeta din ay mula sa mga kalalakihan. Yan ang natatangi sa kanila at hindi pwede na manggaling sa mga kababaihan. Ang mga propeta din ay hindi pwede na manggaling sa mga alipin. Lahat sila ay malalayang mga tao. Kaya nga sinabi nila na si Luqman ay maaaring siya ay alipin. Kaya sinabi ng mga ulama na siya ay hindi pwedeng maging propeta. So ang mga propeta ay dapat na maging malaya. Dahil alam naman natin na sa mga naunang panahon na kapag ang isang alipin ay siya ay tinatawag na alipin, ay siya ay pagmamay-ari ng isang tao. So, hindi siya maaari maging propeta dahil mayroong nagmamay-ari sa kanya. So, hindi siya pwedeng lumabas maliban sa pahintulot ng nagmamay-ari sa kanya at iba pang mga bagay na hindi niya pwedeng gawin maliban sa pahintulot ng nagmamay-ari sa kanya. So, kaya ang pagiging alipin ay hindi pwede na maging propeta ang isang alipin. Gayon din na sila ng mga propeta ay pinakamainam sa pagdating sa pag-ugali at yung tinatawag na pinakamainam na mga tao na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na natatangi din sa kanila yung panalangin. Kaya pag narinig natin ang pangalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, babanggitin natin yung sallallahu alaihi wasallam o alaihi salam. Nabanggit natin na si Adam alaihi salam, Musa alaihi salam. So itong sallallahu alaihi wasallam ay panalangin ito para sa propeta. Tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga propeta na ito. At sinabi sa hadith na sino man ang manalangin sa akin, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ako rin ay mananalangin sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa tao na ito na nanalangin sa akin. So yan ay specific lamang sa mga propeta at hindi tayo pwede na banggitin natin yung tao. Halimbawa, tatay natin, sasabihin natin na sallallahu alaihi wasallam. Yan po ay hindi pwede. Yan ang tinatawag na
dua na ito, yung sallallahu alaihi wasallam, yung salawat ay para lang ito sa mga propeta. Ganon din na sila ay pinili ng Allah. Hindi yung nanaginip sila at sinabi nila na sila ay propeta. Sila ay specific na pinili po ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maging propeta. Ganon din ang mga propeta ay sila ay mayroong mga panalangin na kapag sila ay nanalangin ay diretsong tinatanggap. Yan ang mga propeta. Makikita natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung isang araw habang siya ay nagbibigay ng khutbah. May dumating na isang lalaki at sinabi niya na, "Ya Rasulullah, nasira ang mga pananim at nasira ang lahat ng kanilang kayamanan dahil walang ulan. Kaya humiling ka ng ulan." Kasi propeta sallallahu alaihi wasallam, itinaas niya ang kanyang kamay, nanalangin siya ng ulan. At hindi pa niya binababa ang kanyang kamay o hindi pa siya bumababa sa mimbar ay umulan na ng malakas. So kasama yan sa mga panalangin ng mga propeta na ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga propeta din ay sila ay mayroong haud. Mayroong haud. Ang haud ay isang napakalaking tubig at napakagandang tubig na hindi natin maipaliwanag, walang nakakita sa atin, pero ito ay pag uminom dito ang isang tao ay hinding-hindi na mauuhaw. At ang pinakamalaki na haud, itong tubig na ito sa araw ng paghukom ay ang haud ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganon din na lahat ng mga propeta ay sila ay nagmula sa mga lugar na sa bayan at hindi sa mga badu, yung nakatira sa mga kabundukan o sa mga lugar na walang tao. Dahil sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na doon sa nakatira sila sa mga bayan para malaman nila kung ano ang pamumuhay doon sa kanilang lugar. Ganon din sila, ng mga propeta, ay hindi sila nananaginip na sila ay nakikipagtalik sa ibang mga tao o mga babae o anuman. Kundi sila ay pinapangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po pwede, hindi katulad natin na isang tao, normal na tao, pwede siya managinip na siya ay nakikipagtalik sa ibang, kahit sa kanyang asawa, sa panaginip. Pero ang mga propeta, sila po ay hindi pwedeng dumating o hindi sila pwedeng paglaruan ng mga syaitan o iblis. Sila po ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga bagay na yan. At pinakahuli, ang mga propeta, sila po ay, ang kanilang panaginip ay ito po ay totoo. Kapag nanaginip sila, ito po ay totoo. Kaya si propeta Ibrahim alaihissalam, nung siya ay nanaginip, kanyang pinanaginipan na kanyang kakatayin si propeta Ismail alaihissalam na kanyang anak. At sinabi ni propeta Ibrahim alaihissalam kay propeta Ismail alaihissalam, at ang kanyang panaginip ay totoo, dapat niya itong isagawa, ngunit nakita niya si propeta Ismail alaihissalam na siya ay naging matatag, siya ay naging matiis, at sinabi niya na, "O aking mahal na ama, gawin mo kung ano ang pinagutos sa iyo, at ako ay inshallah ay magiging matiisin." At alhamdulillah, ito ay pagsubok sa kanila. At pagkatapos nung kakatayin na niya si propeta Ismail alaihissalam ay pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tinatawag na kambing na ito ang nakatay ni propeta Ibrahim alaihissalam. Ito ay pagsubok sa kanya, pero nakapasa si propeta Ibrahim alaihissalam at ang kanyang anak na si propeta Ismail alaihissalam. Na ito ay malaman natin na ang bagay na ito ay tinatawag na panaginip. Ngunit ito ay totoo. Kaya ang mga propeta, kapag sila ay nanaginip, ito ay totoo. Dahil ang mga syaitan ay hindi pwedeng pumasok sa kanilang mga panaginip o paglaruan sila sa kanilang panaginip. Yan po ay isa sa mga kaibahan ng mga propeta. Tiis lang po tayo, konting oras lang po insyaAllah. Kabilang din sa dapat na malaman ng isang mananampalataya, na ang pagiging propeta ay sila ay propeta. Pero tandaan natin na sila ay mga nilikha, sila ay mga alipin. Hindi ibig sabihin na sila ay propeta, sila ang pinakamainam ng mga tao, sila ay tinatawag na binigyan ng mga miracles, ay sila ay sasambahin natin. O sila ay dapat na manalangin tayo sa kanila. Yan po ay taliwas sa turo ng relihiyong Islam. Dahil sila po ay tinatawag na mga propeta. Kaya nga pag nagsahada, makikita natin yung gustong magbalik Islam. Pag siya nagsahada, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. Alipin at sugo ng Allah. Dahil hindi pwede na ang propeta ay maging Panginoon. Sila ay mga propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng ibang ginagawa ng mga kababayan natin, mga Kristiyano, na si Jesus alaihissalam, na siya ay isang propeta, ay sinamba ng ibang mga kababayan natin. Na sinasamba nila si Jesus, na sinasabi nila na anak ng Diyos, na siya ay Diyos, na siya ay may pagka-Diyos.
So yan po ay isa sa mga bagay na taliwas sa katuruan ng relihiyong Islam. Sila po ay mga propeta, binigyan sila ng mga miracles, pero babalik pa rin tayo na sila ay mga alipin na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang dapat nating sabahin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Huwag niyo akong purihin ng sobrang sobra na katulad ng ginawa ng mga tao kay Isa na anak ni Maria. Walakin kulu Abdullahi wa Rasuluh. Ngunit sabihin niyo na ako ay alipin ng Allah at ang kanyang propeta na pinili. Subhanallah. Yan ang isa sa mga dapat malaman ng isang tao. Sila ay mga propeta pero sila ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na dapat nating malaman na pag tayo ay maglalagay ng mga pangalan, halimbawa Allah, huwag nating ihambing dito yung Allah tapos Muhammad. Minsan may mga makikita tayo, di ba, sa mga bahay, Allah tapos Muhammad. Dapat ibaba natin ang Muhammad. Kasi ang Allah, siya ang ating tagapaglikha. Si Propeta Muhammad, dakila propeta, pero siya pa rin ay hindi katulad ng Allah. Yan ay basic na dapat nating ginagawa. Pero kung yung la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, walang problema doon. Dahil yun ay nakalagay doon yung walang dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah, walang problema doon. Pero kapag specific lang pangalan Allah, tapos Muhammad, idikit mo yan, magkaparehas, dapat hindi natin ginagawa yun. Dahil halos parang ginawa natin sila na magkaparehas. Dapat ibaba natin ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, na ang isa lang na hindi natin paniwalaan na propeta ay lahat ng propeta ay para nating tinanggihan. Ibig sabihin, isa lamang sa mga propeta. Hindi mo paniwalaan si Propeta Ibrahim, hindi mo paniwalaan si Propeta Noah, hindi mo paniwalaan si Propeta Musa a.s., Propeta Isa a.s., Propeta Muhammad s.a.w. Isa lang hindi natin paniwalaan sa kanila ay parang hindi natin pinaliwalaan ang lahat ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nabanggit na sa banal Quran na sinabi, kadzabat qawmu Nuhil mursalin, na pinasinungalingan ng mga nasyon ni Nuh alayhis salam ang mga propeta. Na samantalang ang ipinadala na propeta na doon sa panahon ni Propeta Nuh alayhis salam ay si Propeta Nuh alayhis salam lamang. Pero dahil tinanggihan nila si Propeta Nuh alayhis salam, sinabi ng Allah na pinasinungalingan nila ang lahat ng propeta. Bakit? Dahil ang lahat ng propeta ay iisa lamang ang kanilang dalang mensahe, na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya nga, kapag isa lang ang hindi natin paniwalaan sa propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay parang hindi natin tinanggap ang lahat ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Islam, si Jesus alayhi salam ay isang dakilang propeta. Paniwalaan natin siya na siya ay pinili na propeta. Pero hindi siya Panginoon. Siya ay propeta katulad ni Propeta Musa, Propeta Noah, Solomon, David. Sila ay propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, anong pagkakaiba ng propeta at ng mensahero? Una, marami pong nabanggit na mayroong pagkakaiba. Halos magkatulad siya, pero mayroon pong pagkakaiba. Una-una, ang propeta ay sila ang lahat ng mga tao na dumating sa kanila yung revelasyon. Sila ay propeta. At ang mensahero naman, lahat po ng mensahero ay lahat sila ay propeta. Ibig sabihin, meron silang revelasyon na dumating sa kanila. Merong dumating sa kanila na revelasyon. Ngunit, ang propeta po ay ipinadala sa kanya yung revelasyon, ngunit hindi inutos sa kanya na iparating sa lahat ng tao, sa lahat ng mga tao. Pero ang mensahero ay inutos sa kanila na ibahagi nila itong mensahe na yung kapahayagan na dumating sa kanila. Isa rin sa pagkakaiba ay ang mga mensahero ay mayroon silang kapahayagan na specific na batas na dumating sa kanila. Ngunit ang propeta ay ang kanyang dalang mensahe ay ang propeta na nasundan niya. Propeta na nasundan niya. Halimbawa, si Propeta Sulaiman alayhis salam, tatay na si Propeta Daud alayhis salam, so siya po, ang kanyang dala ay ang dala ni Propeta Daud, Propeta David alayhis salam. So hindi po siya nagbago, kaya siya ay tinatawag na propeta at hindi mensahero. Ngunit ang mensahero, halimbawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang kasulatan na ibinabasa kanya, at ganun din na inutusan siya na iparating sa lahat ng mga tao, at ganun din na itong batas na ito ay hindi katulad nung mismong batas na ipinadala kay
Propeta Musa alayhisalam. Meron pong pagkakaiba. Pero, iisa lamang po itong mensahe nila. Ang foundasyon ng dala ng mga mensahero ay iisa lamang po, ang sambahin na nag-iisang tagapaglikha. May pagkakaiba lang po sa mga ibang mga batas. Pero ang mensahe o pundasyon ng mga mensahero, isa lamang po ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Ang mga propeta po ay sila po ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makagawa ng shirk o pagtatambal. Kaya hindi pwede na ang propeta ay gumawa ng shirk o pagtatambal. Hindi pwede. Sila ay pinangalagaan, pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na propeta at sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na hindi sila pwede magkamali sa kanilang pagpaparating ng mensahe. Hindi pwede na sila ay magkamali sa pagpaparating ng kanilang mensahe. Kasama rin doon na sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makagawa ng mga kasalanan na ito ay hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga malaking kasalanan. Sila ay nagkakamali pero hindi sila pwede makagawa ng malaking kasalanan. Dahil sila ay maasum, pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gawain na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sila ay pinili ng Allah ng mga propeta. Ganon din, bilang panghuli, ay dapat nating malaman kung ano yung mga aral na mapupulot natin sa tinatawag na ano yung halaga, bakit mahalaga na pag-aralan natin ang mga kwento ng mga propeta. Una, upang tayo ay makapulot ng mga aral mula sa kanilang pamumuhay. Halimbawa, makikita natin ang pagtitiis ni Propeta Noah alayhisalam. Nagparating tayo ng da'wa, nagparating tayo ng mensahe ng Islam ilang taon. Pero si Noah alayhisalam, alam niyo ba kung gaano katagal ang kanyang pagpapadala ng pagpaparating ng mensahe? 950 years. Umaga, gabi, siya ay nagpaparating ng mensahe. Pero tayo, ilang taon lamang tayo nagpaparating, kaya kailangan natin magtiis. At iba pa sa mga kwento ng mga propeta na kailangan nating kumuha ng aral mula sa kanilang mga kwento. Ganon din, upang tayo ay magkaroon ng encouragement. Ganon din na encouragement kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba. Dahil si Propeta Ibrahim alayhis salam, siya ay nagparating ng mensahe ng pagsamba sa nag-isang tagapaglikha. Pero anong ginawa ng mga tao, mga nasyon niya? Siya ay tinatawag na gusto nilang sunugin. Nag-ipon sila ng mga kahoy at gusto nilang sunugin ang tinatawag na Propeta Ibrahim alayhis salam. So siya ay nagtiis at siya ay nagtiwala lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw ay nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, darating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa mga dapat na maano sa atin, yung encouragement sa atin. Katulad ng pagtitiis ni Asya, yung asawa ni Firaun. Kahit siya ay pinarusahan, pero binanggit na siya ay pinakamainam na babae. At ganun din na siya ay ginantipala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso dahil sa kanyang pagtitiis at hindi siya bumitaw sa kanyang relihiyon. So napakarami pong mapupulot natin na aral dito. Ganun din, upang malaman natin yung pamamaraan ng pakikitungo natin sa mga tao, lalo na sa pagpaparating ng ating relihiyon. May mga tao na talagang sila ay matitindi ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sila ay masasamang kanilang ugali. At napakarami yan. Iba't ibang makikita natin ng mga kwento ng mga propeta. Nagparating ng mensahe si Propeta Musa alayhis salam. Maraming mga Banu Israel, angkan ni Israel, na siya ay sinugo sa kanila at marami siyang mga bagay na tulad na dito na malalaman natin kung ano yung tamang pamamaraan pakikitungo sa kanila. Dahil siya isa sa mga propeta na napakahaba na mga kwento niya na nabanggit sa Quran. Katulad ng kwento kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming mapupulot natin ng aral kung paano tayo makikitungo sa mga tao. Siya ay pinagbabato ng mga taga-Taif. Pero ang kanyang panalangin, Ya Allah, dahil gusto dumating yung mga dalawang anghel, o yung anghel ng kabundukan, at sinabi niya na, Ya Rasulullah, sabihin mo anong gusto mo, inutusan kami ng Allah. Kung gusto mo ay hampas ko sa kanila ang bundok na nakapalibot sa kanila. Ngunit ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi. Bagkus ako ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dumating o lumabas mula sa kanilang angkan ang mga tao na sumasamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. So, napakaraming kwento ang mapupulot natin sa tinatawag na mga kwento ng mga propeta. Ganon din na upang tayo ay makapulot ng aral sa pagtitiis ng mga propeta. Ganon din na lahat ng mga propeta ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At upang tumaas ang ating iman o pananampalataya, kasama yan sa mga
mga bagay na makakatulong, mapupulot natin na aral sa mga kwento sa mga propeta upang tumaas ang ating iman o pananampalataya. Ganun din na bilang pagpapatunay o katibayan sa pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil ang mga bagay na ito ay lahat ay lingid na kaalaman o ilmul ghaib. Ilmul ghaib. Ibig sabihin lingid na kaalaman. Saan ito nalaman ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Itong bagay na ito ay lingid. Saan niya nalaman ng kwento kay Propeta Adam, Propeta Abraham, Propeta Noah, Propeta Solomon, lahat ng mga propeta ay nakalipas na ito. Saan ito nalaman ng propeta? Pagpapatunay lamang ito na ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dakilang propeta na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, upang malaman natin na ang mga propeta ay isa po ang kanilang mensahe, na ito ang sambahin ang nag-iisang tagapaglikha. Kaya makikita natin sa history ng mga propeta, sila ay dumating sa kanilang nasyon na sinasabi nila sa kanilang mga nasyon, mga kamag-anak, na sambahin nyo ang nag-iisang tagapaglikha. Yan ang dakilang mensahe ng Islam, na ito ang sambahin mo lamang ang nag-iisang tagapaglikha. At bilang panghuli, ay dapat nating malaman kung ano ang paniniwala natin sa mga Israeliyat. Yung mga Israeliyat na kwento na tinatawag na hindi nanggaling sa Quran, hindi nanggaling sa Sunnah. Ito ay nanggaling sa Israeliyat, sa mga naunang mga kasulatan. At bago yun, ay dapat natin malaman ang salitang Israel. Ang salitang Israel ay yan si Propeta Yaqub alayhissalam. Isa sa pangalan ni Propeta Yaqub alayhissalam ay si Israel. Kaya Banu Israel, angkan ni Israel. Sila yung galing sa angkan ni Propeta Yaqub alayhissalam. At hindi po yung pangalan ngayon ng Israel na kumakalaban o sumisira sa mga kapatid natin dyan sa Palestine. Sa Palestine, ano? Yung Israel dyan, yan po, hindi po yan yung tinatawag na propeta. Ang Israel po ay pangalan ni Propeta Yaqub alayhisalam. At hindi po yan yung tinatawag ngayon na Israel. Mali po yan. Hindi po yan yung tinatawag na pangalan ng propeta. Hindi po yan siya. Iba po yan. Yan sila po ay mga tinatawag na mga Hudyo rin, na sila ay tinatawag na taliwas o umalis na sa turo ng mga naunang turo ni Propeta Yaqub alayhisalam. So pag sinabi natin na Banu Israel, angkan ni Israel o angkan ni Yaqub. Yan po kasi Yaqub, kasama sa pangalan niya o ibang pangalan niya ay si Israel. At dito, dapat nating malaman na mayroong tatlong bagay ang Israeliyat. Una, ang Israeliyat na sumasang-ayon sa Quran at saka Sunnah. Mga naunang kasulatan na sumasang-ayon sa Quran at saka sa Sunnah, yan ay dapat natin paniwalaan. Halimbawa, si Jesus ay nagsala, siya ay nagpatira pa, siya ay nanalangin. So yan ay nabanggit sa Quran, na siya ay mayroong ipinadala sa kanya na mensahe, siya ay isang propeta, siya ay nagdarasal. So yan ay paniwalaan natin. Dahil nabanggit sa Quran, nabanggit sa Sunnah. Pangalawa, yung hindi nabanggit o taliwas sa turo ng Quran. Halimbawa, sinabi nila na si Jesus ay Diyos. Yan ay hindi pwede dahil sa Quran binanggit siya ay isang propeta. Si Propeta Noah ay naglasing at hubad siya na lasing na nakita ng mga tao. So yan ay taliwas sa turo ng Quran. Taliwas sa turo dahil ang Quran ay tinuturo na ang mga propeta dakilang mga tao. So yan ay taliwas. Pero pangatlong bagay naman ay yung mga bagay na hindi taliwas sa turo ng Quran sa Sunnah pero hindi nabanggit sa Quran sa Sunnah. Yan ay pinapahintulutan na ikwento natin. Yan po ang paniniwala sa mga Israeliyat. So yan po ang inshallah, dahil napahaba po yung lecture natin ngayong araw. Okay. Yan po, paano po inshallah, yung may mga katanungan, pwede po kayo mag-message. Kasama po yan. Paano po naging pangalan ni Yaqub? Binanggit po sa Quran. Sabi ng Allah, alam tara ilal mala'i min bani Israel. Angkan ni Israel. Si Israel, ang binabanggit dito si Yaqub. Okay? Si Yaqub. Si Ishaq ay nagkaanak. At ang anak niya si Yaqub, at yun sa kanila, yung mga anak ni Yaqub, sila yung Banu Israel. At kabilang po, o isa po sa pangalan ni Yaqub ay ang Israel. Kaya po tinatawag na Banu Israel, angkan ni Yaqub. Sila po yung mga anak ni Yaqub. Pero, syempre, kung meron tayo na ngayon na naririnig ng mga sinasabi na halimbawa, yung mga Hudyo, sila ba ay tinatawag na ang kanilang relihiyon ay tama dahil sila ay nasa angkan? Hindi po. Ang relihiyon na dala ni Yaqub
o ang Banu Israel, na sila ay isinugo sa kanila si Propeta Musa alayhis salam. Ang dala ni Propeta Musa alayhis salam ay ang turo ng Islam na ito pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Pero, kaya nang sinabi natin na may mga sumunod, mayroong mga hindi. Okay? Mayroong mga sumunod, mayroong hindi. Tulad sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang mga nasyon, sa kanyang mga kamag-anak, mayroong sumunod, mayroong hindi. So yan po ang dapat nating malaman na sa panahon natin ngayon, ang mga Hudyo ay sila po ay yung tinatawag ng mga tao na iniba nila ang turo. Sa panahon natin ngayon, ay iniba nila ang turo ng mga ninuno nila ng mga propeta, na ito si Propeta Yaqub at ang kanyang mga anak. Pinalitan nila, kaya taliwas ngayon ang turo, tulad ng paniniwala ng mga Kristiyano. Ang mga naunang mga Kristiyano sa panahon ni Jesus alayhis salam, ay sila ay sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Hanggang dumating si Pablo at sinira niya ang turo ni Jesus, at ang Kristiyano ngayon ay sinasabi na si Jesus ay Panginoon, si Jesus anak ng Diyos, si Jesus ay may pagkapanginoon. So taliwas yan sa turo ng tinatawag na ni Jesus alayhis salam. Pero ang dala na mensahe ni Jesus alayhis salam ay ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Yan ang kanyang mensahe. Pero iniba ng mga tao pagkaraan ni Jesus alayhis salam. So yan po ang ating nakayanan sa araw na ito. Mahaba pong lecture natin ngayon dahil ito po ay patungkol sa mga aral mula sa talambuhay ng mga propeta. Nawa ay patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at gantipalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah po, abangan nyo po ang ibang tinatawag na ibang mga natin. So inshallah po, sa Webes ay sisimulan po natin ang kwento ni Propeta Adam alayhis salam, ang pinakaunang tao na nilikha, ang tatay natin na si Adam alayhis salam, at yung mga aral na mapupulot sa talambuhay ni Propeta Adam alayhis salam. Pwede natin gawin na dalawang series inshallah kung mahaba ito. At nawa ay hindi lamang tayo nakikinig ng mga kwento, kundi isabuhay natin at kumuha tayo ng aral sa bawat mga kwento na nabanggit sa Quran. Yun naman ang hangarin kung bakit ikinuwento sa banal na Quran ang mga kwento ng mga propeta, kundi tayo ay kumuha at isabuhay ng ang mga aral na makukuha natin dito. Sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.